Tuwing may aksidente sa mga workplace natin, madalas po ang sinisisi po kagad ay yung safety officer. Dapat lang ba talaga na si safety officer kagad ang sisihin pag may aksidente sa workplace? Try nyo munang sagutin itong mga tanong na to. Pag si safety officer po ba is nagsasabi ng kanyang mga concerns sa mga meetings natin, sinasabi yung mga problema sa safety, yung mga suggestions niya sa health and safety, nagpapadala siya ng mga safety reports, no, with findings, with recommendations, may pumapansin ba? Pag may mga safety trainees po na ini-invite tayong lahat umattend, no, umaattend ba tayo? O baka naman may kanya-kanya tayong palusot, no, kesyo busy tayo sa ganito, kasi nga baka wala na namang interesado. Meron po bang nilaan na safety budget, no, para sa ating safety program? Tandaan po ninyo, halos imposibleng magpa-implement ng safety program kung walang budget. Ngayon, nasusuportahan ba to ng management? Yung mga simpleng protocols po, like pagsuot ng hard hat, bawal manigarilyo sa isang lugar, nasusunod ba to? O baka kahit yung mga simpleng bagay nin is walang sumusuporta. Ang safety and health, hindi lang po yan trabaho ng safety officer. Responsibilidad nating lahat yan. Ngayon, kung wala pong susuporta, halos imposible po na ma-achieve natin yung zero injury, zero illness, zero fatality. So kung magkaka-aksidente man, lahat tayo may responsibilidad dyan, lahat tayo may dapat gawin para ma-prevent yung mga aksidente yan, hindi lang po si safety officer.